Magandang hapon Pilipinas, Diyos maray na hapon Camarines Sur. Welcome po sa isang oras ng hitik na hitik sa impormasyon, kaalaman at talakayan sa agrikultura. Ito po ang ating kaugnay School on the Air on Corn Production sa probinsya ng Camarines Sur. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 ng Department of Agriculture, ng Provincial Government Unit of Camarines Sur through the OPAG Camsur at ng 16 na corn cluster ng Camarines Sur. Okay? So, kumusta po ang ating mga enrollees? Okay? So, ang kasama po natin dito ang mga enrollees ng Baaw, Bato, Bonbon, Buhi, Bula, Calabanga, Iriga City, Libmanan, Minalabak, Nabwa, Naga City, Ocampo, Pili, Siruma, Tigaon, at Tinambak. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng radyo dito sa probinsya ng Camarines Sur tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi sa DWNX-FM at AM Naga. Isang oras po ating mga kaugnay, nagsimula po tayo ngayong buwan ng Setyembre at tayo po ay matatapos sa susunod na buwan sa buwan na ito, Oktubre na pala. Okay? So tayo rin po ay masusubaybayan via YouTube Live at YouTube. Just follow us on our official account ATI Bicol #Sarabay Channel. Okay? Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At siyempre, noong nakaraang episode po natin, tayo ay nagkaroon ng mid-assessment. Okay? So sana naibigay nyo na po ang yung mga sagot during sa mid-assessment sa inyong mga SOA coordinator. Okay? So ngayong araw naman po ay ating pong ipagpapatuloy ang ating talakayan sa corn production. At ang topic po natin ngayong hapon ay corn harvesting, shelling, and drying. Kasi natapos na po natin yung sa pest management, di ba? Lahat-lahat na po. Nagsimula tayo sa land preparation, seed identification, and then sa nutrient management, sa pest management, and etc. So ngayon po, ito namang paano ba natin ini-harvest, paano po natin tinatanggal. Shelling is yung pagtanggal ng mga butil doon sa kanyang pinaka cove. Cove ba yun, ma'am? Yung kanyang pinaka parang mahaba. Pinagaanan ng kanyang butil. At cubs, di ba? Cubs. At syempre yung drying. Okay? And may additional pa rin po, baka matalakay din na ma'am, ang storage, di ba? Kung paano po natin i-imbak ang ating mga mais. Okay? So makakasama po natin para talakayin ang ating topic ngayong hapon, ang Agricultural Technologist 1, siyempre corn specialist din po ito, produkto ito ng TOT rin. Siya po ay from LGU Nabwa. So, mga kaugnay, welcome po natin ang ating resource person ngayong hapon, Ma'am Arlene C. Ripaso. Ma'am, magandang hapon po. Sir, magandang hapon din, Sir Mike. Isa sa mga pinakagwapo ng Agricultural Institute. Okay. And magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ng ating programa, lalong-lalo na po ang ating mga enrollees po. Yan. Ang ating pong farmers participants ng School on the Air program, corn production in the province of Camarines Sur. Lalo sa Nabwa, ma'am, di ba? Yes po. Nabwa. Welcome po sa ating episode ngayong hapon po. Hopefully po tayo po ay nag-i-enjoy sa pakikinig and at the same time po, natututo po tayo sa ating talakayan, lalo na po ngayon po. I-take ko na din po, sir, yung opportunity na andito po ako. Para batiin ko po ang bayan ko, yung bayan ko ng Nabwa, sa pamumuno po ng aming municipal mayor na wala pong iba kundi si Attorney Fernando D. Simbolan, and of course po ang aming municipal agriculturist na si Sir Jesse Ariel Doran po. And ganoon din po yung ang aking
pong kasamahan po ang aking mga kaopisina po. And Wow. yung mga enrollees po dito, meron po kami Sir Mike na 15 na enrollees po ng SOA po. So magandang hapon po and welcome po ulit sa ating programa po. Oo, tama. Kumusta po yung ating mga mga kasama natin sa Nabwa? Okay. Okay po. So, sige ma'am, umpisahan na natin. Pag-usapan natin paano ba natin dapat tamang pag-harvest ng ating mga mais. Alam mo Sir Mike, yung pinaka the best part ng ating production lalo na po sa pagmamais at kahit po sa sa gulay po and sa rice po, ang pinaka the best part po ng ating production is Harvesting. yung harvesting. Talaga, Kasi anytime po and mga ilang araw lang po is makikita na natin at mahahawakan na po natin ang ating pinaghirapan. Ang ating pinaghirapan. Ito po yung ating pinakahihintay. Ito po yung pinaka the best. Pero alam mo Sir Mike, ito din yung pinaka most crucial part ng production po, ng part ng production po. Bakit po? Kasi marami pong i-consider po dito ng mga factors. I-take note ko din po sa mga farmer that ito daw po yung dapat daw po ang farmer, the most basic and important knowledge ng ma-acquire po nila is when to harvest rather than how to harvest. Kasi po, pag when to harvest po is marami tayong i-consider po ng mga factors. Lalo na po yung weather condition, mamaya at iba pa po. Mamaya po itatakil po natin yan kung bakit po mas importante po yung when to harvest rather than how to harvest po, Sir Mike. Kasi madali lang pag-harvest di ba? Madali lang po yun. Pwede mo yung gamitan ng kamay mo lang or kaya pwedeng may mga, di ba, meron naman tayong mga pang-harvest din ng mga mechanical na ma'am, di ba? Madali lang ang kasagutan doon. Ang pinakaano din, kailan dapat tayo yung sinasabing right timing ng pag-harvest. Kasi hindi po natin pwedeng anytime na gustuin natin, di ba, pwedeng ma-harvest na natin. So, we have to consider also kung yan ba pwede nang i-harvest, di ba? So, talagang tama ma'am, crucial sa atin is kung kailan natin dapat i-harvest. Pag sinabing kailan is panahon or tamang panahon ba ng ating pag-harvest ang mas mainam na alamin natin kung paano natin siya i-harvest. Tama ba? So, paano po ba yung pinakamainam na palatandaan or mga factors na dapat natin i-consider pag tayo nag-harvest? Unahin muna po natin, Sir Mike, itong harvesting. Ano po ba talaga ito? Kung sa sa mais po, is the process of gathering ripe crops from the field o even sa rice po and sa gulay po, may mga process po silang ginagawa sa pag-harvest po. Sa mais naman po, marami po tayo, may manual po tayo and may mechanical po tayong pag-harvest po. And bukod po doon ay yung mga variety po, yung iba-iba pong variety nun, iba-iba din po yung schedule ng maturity nila. So, depende po yun kung may early maturing po kasi tayo and may late maturing variety po tayo. So, magdidepende pa rin po tayo doon. Kasi pag sinabi mo dito ma'am is gathering ripe crops, di ba? Ripe, ibig sabihin yung ang maturity nun ng tinitingnan natin pag ripe na siya. Depende po yun sa variety po. Yung kadalasan po yung early maturing po natin, yung mga OPB po. Yun po yung kadalasan natin na early maturing. And yung mga late maturing po ay yung mga hybrid po, mga GMO. Yun po yun ang late maturing variety po. Sige. So ano po ba yung mga factors affecting the maturity of corn? So, ano po ba yung mga factor na nakaka-apekto po? So, unang-una po, genetic makeup or variety. So, sinabi ko nga po kanina na yung OPB po, compare po sa hybrid, mas madali po silang anihin. Mas madali po silang mag-mature. At ang isa pa po dito ay season of the year. So, Sir Mike, may dalawa tayong season, di ba? May wet season and may dry season. Pag wet season po, mas mahaba po yung nila, bago anihin po, mas napuprolong po yung pag-harvest nila, napuprolong po yung pag-mature ng corn kasi yung temperature po niya is mababa po compare po sa dry season, kaya, which is madali siyang kahit
mas madali po siyang mag-mature po compare po sa wheat season po. Kasi kailangan ng mais yung araw, sikat ng araw. Kasi, diba? kasi po Sir Mike, yung mais po natin is sanlabing po yan. So yung maturity niya ay nagdidepende rin po sa ng araw, sa sikat ng araw. And of course po sa latitude. So tayo po baga yung ano natin is north and south po, nasa equator tayo. Ano po? So tayo po ay nasa tropical country po. Yeah. So ang pag-mature po ng corn natin dito is mas madali compare po sa ibang bansa po. Ano po? Pero may mga part po dito Sir Mike na mas yung mga nasa high altitude, 'di ba? Yung mga nasa kabundukan na may mga taniman tayo dito na mayroon tayo sa Tigaon, saan pa ba yun? Sa Buhi. So, mas compare po sa mga lowland area na pag maisan po mga farm po natin is mas madali po mature po yung mga nasa lowland kumpara po sa mga nasa high altitude, mga nasa taas po. Kasi po, pag nasa high altitude po tayo, nasa mataas po yung altitude ng ating farm, ng ating pagmamaisan, mababa po yung temperature doon. Malamig po, di ba? So, hindi po yan parang ng corn. Gusto nila yung medyo mainit. Kasi nga, di ba, siguro magtataka po kayo, bakit yung nasa matataas na parte ay mas late yung maturing niya. Kung titingnan mo, mas nga siya medyo dapat mas mabilis siya. Kasi nga, yung, di ba, kung sunlabing ang corn, yung mga nasa mataas sila, nauna sila agad sa sikat ng araw. Tama ba? Pag nasa, kasi sila, nasa high altitude sila, yun yung laging meron, may ulap. Hindi sila agad ng sun. Minsan may maulap, kikita natin. Minsan po nga, umuulan, nasa baba, hindi. Tama. So yun din ang medyo nila, disadvantage. Opo, yun po yung ng mga kasama natin ng mga nagtatanim ng mais sa mga upland. Sa upland sa compare po sa lowland po. Okay. Next, ano pa yung natin, ma'am? Yung meron dito naman po tayo sa posological maturity indicator. So ano po yung paano natin malalaman? Paano po natin malalaman na yung maturity na po yung ating tanim? So yung mga farmer natin, alam na po yan. So karagdagan lang po ito. So, unang-una po daw, yung is moisture content. So, malalaman naman po natin yan, Sir Mike, kung yung moisture content niya is mababa na, mga nasa 18 to 20 na, or so madali na po. Paano yan, ma'am? May ginagamit ba tayo? May ginagamit, pero yung kadalasan po is yung ng farmer lang. Tingin lang. Oo, titingnan lang. Obserbasyon. Minsan bubuksan, makita naman nila yung nagdadaray na yung mga leaves nila, yung husk nila, alam nilang, madali na siyang anihin. And, varietal characteristics, so makikita mo naman yan yung iba-iba kasi yung variety niya. So, alam na nilang kung anong tinanim mo, kung anong variety ang tinanim mo, ay malalaman mo kagad na ilang araw lang, tapos ilang di ba? Ito ay 120 days lang ang maturity niya. So madali lang malaman nila na mature na dapat ito. Tama ba? So, ang isa pa doon is yung black layer at the base of the kernel. So, once na alisin po natin yung husk, yung balat, tapos kukuha tayo ng isang kernel doon, is makikita mo yung nasa attachment nun, yung pinakang dulo nung makikita mo kung black na yun is mature na po yung yung mais po natin. Kasi, kumbaga... Anong black dun, ma'am? Anong black? Ibig sabihin, kung variety is white siya or yellow siya, yung yellow yung variety. Kahit yellow, kahit yung glutinous or kaya white corn, makikita nyo yan yung nasa black, yung black na po yung niya dito. Oo, yung part. Kumbaga tapos na yung pagkuha niya ng pagkain doon sa mother niya. Yun na yung time na pwede na siyang So, dun sa taniman niya, ma'am, kukuha lang siya ng isa? Opo, kahit isa lang, titingnan lang. Kahit buksan niya lang yun, tapos kunin niya yung isa, titingnan niya kung may itim na dun sa... hindi niya, ma'am, talagang dinidetach? Hindi naman? Kahit hindi naman, para makita niya kung konting bukas, tapos sa dulo, tanggalin, para doon lang. Pero kahit doon pa rin sa siya. pinakadulo na. Okay. Pwede na siya makita.
So, isa lang naman po yan sa indicators. So, kung halimbawa ayaw mo namang buksan yun, kasi po hindi mo namang makikita yun sa appearance niya. Lalo-lalo na po dito, yung leaves niya it has are dry. So, makita mo din po ba yung plants natin, yung mais natin is Green yan dati, oo. Green po yan. So, makikita nyo kung mature na po yung mais is makikita mo, nagda-dry na siya, nag-yellow na siya. Nakikita mo parang ano na siya, ang tawag dito yung nagba-brown na. Kita mo parang papel na siya. So, ibig sabihin mature na po siya. So, yun po. Tapos, syempre, yung kernel niya ay Yung matigas po, na. yan. Matigas na po, makita mo, kagatin mo po, sir. Yan. Tapos, makikita din po, kahit Kahit ano lang, di ba? Will glaze siya, makita mo, yung makintab na siya. Pwede rin naman na, ano lang pisilin lang. Pisilin lang po, matigas, malalaman na po natin na mature. Kasi pag hindi pa, makikita mo malambot pa siya dahil parang babaon pa yun. Tatamaan pa rin yun. Pero pag ano na siya, pag hard na siya na yung mature na talaga siya. Pag pwede na hinawakan siya. mo siya, tapos pag pinisil mo na siya ng hindi na siya na babasta-basta na. Hindi na siya babaon na po. So, ano pa? Before harvest, ma'am, ano yung mga factors na dapat natin i-consider? Una po, weather condition. Hindi naman po tayo mag-harvest kung uulan kasi ang mais po is walang dormancy. Pag nabasa yan, mga ilang araw lang yan, sir, tutubo na po yan. So, dapat po i-consider natin yung weather condition. So, pag nag-harvest tayo, dapat medyo dry na, no? Ibig sabihin, mainit. Opo, mainit po yung panahon. Dapat yun po ang pinaka-the best na pag-harvest po ng mais. So, alam mo, umulan. Alam mo, ngayong araw, balak mo mag-harvest. Nakaschedule na ka talaga na i-harvest. Kaya lang umuulan. So, kung po pwede po, ipagpaliban Pagpapaliban. Tapos, ngayon umulan, bukas, mainit na. Pwede na ba siya? Lalo na po kung wet season po tayo kasi yung talagang ulan ay hindi natin kung minsan isang linggo, di ba? Ilang araw ang pag-uulan. Yung ating farmers, hahanap yan talaga ng paraan paano siya makapag-harvest. Tsaka, isa pa, ang pinakaano ng weather condition, lalo na po kung kaya lang, hindi natin po maiiwasan lalo na po pag natural calamities na po. Pag may bagyo, hindi na natin yan, yung weather condition. Kung talagang halimbawa may bagyo at lalo na po yung area natin is flood-prone area na mga 2 weeks or 1 weeks po siya bago mag-subside yung water is wala tayong ma-harvest. Kaya yung ginagawa ng farmer kahit umuulan, kahit may bagyo, kailangan nilang i-harvest yun. At least may makuha po sila. Yung mapakinabangan. Mapakinabangan. Anyway, naman di ba meron naman tayong drying din kung sakali. Meron po siya. So depende po sa consider na before natin i-harvest, syempre yung weather condition. Next is yung variety. Yung variety po. Syempre po, titingnan dapat alam natin kung yung variety natin is yung early maturing ba yun? Late maturing. Late maturing. And aside from that, yung po sir, yung availability of manpower. Halimbawa po, kung ima-manual harvest po natin yun, syempre po, hanap po tayo ng mga laborer sa po. Isang hektarya mga ilan dapat? Marami-rami po yun. Depende po yun saka isa pa nun is, depende pa po yun sa mag-harvest. Malay mo yung mag-harvest is medyo tamad or hindi siya pero may mga naman po, may mga laborer naman po talagang mabilis silang mag-harvest. So mga 10 siguro ma'am sa isang hektarya, kaya ba? Kaya ba sa isang hektarya 10 tao mag-harvest? So, baka dadagdagan pa pero kung wala isang araw kulang po yun pero kung halimbawa wala talaga, magtsatsaga ka po sir ng gano'n. Kung wala ka, lalo na po ngayon sir, di ba yung mga ngayon, yung mga ang hirap na rin naman ngayon maghanap ng manpower. Di po ba may mga 4 piece ngayon? So hirap yan. So talagang gagawan mo pa sana yung mga kondisyon na bibigyan mo pa parang mga incentives. So ganito para makuha mo lang po yung nila. Tsaka mahal na rin Mahal na rin po. Saka papakainin mo talaga yan ng ng sapat para sa susunod makuha mo po ulit sila. And isa pa po doon is availability of equipment. Kung halimbawa po may mga na po kasi tayo ngayon sir, may mga combine harvester. So sa amin po kasi sa inyo ma'am, sa inyo, sa munisipyo niyo ba, meron ba ang munisipyo niyo sa agriculture office niyo po, meron ba kayong
harvester? Ay, wala po. Pero may association po kami na meron po niyan. So, sa kanila po, pag medyo Magre-rent. malaki, Oo. opo, pag malaki na po yung area nila, yun na po ang ginagamit nila. Kaya lang, pag nagsasabayan na rin po, Tama. opo, Magpapaschedule kasi ka may na. mga schedule. Dapat, Oo. nag-schedule ka rin po yung So, Mm. dapat po, early pa lang, sabihin mo na kasi maraming nag-book. Dapat magpa-schedule ka na rin po. Kailangan po yun, opo. Pero kung hindi talaga, kailangan mo talaga pong i-harvest, lalo na po kung may bagyo. Maghanap na. Maghanap ka lang po talaga ng Ng gagawa tao. po, mag-harvest po ng mais natin para at least ma-save po natin yun. Kasi hindi naman po natin hawak yung... Yun, tama. Next is ang before harvest ay yung price of corn. Yan po ang problema natin, sir, ngayon. Kahit po nga i-harvest natin yun or hindi, talagang mababa yung presyo natin ngayon. So, Pero sa ma'am, may mga nakakausap ako na ang mas okay daw yung corn kahit i-harvest mo na kung proper lang yung storage mo. opo. Tapos pwede naman siyang pwede siyang I-store mo. tumagal, di ba? Ng kung ilang buwan. Tapos pag kung saan time na yun na medyo mataas na ang presyo ng corn, saka mo na lang siya ibebenta. Tama ba no? Pwede man. Kaya lang, may mga time po na may yung halimbawa sa amin sa LGU na buwa, yung wala pa kaming ng dryer. So nahihirapan yung farmer namin na so lalo na pag with season po. So namumroblema po kami lagi akong pinupuntahan ng farmer saan po ito Tapos minsan naman po nag-stock buying pa. So imbes na yung tanim niya, yung mais niyang hinarvest niya is class A, naging class D na daw, sabi niya. Kasi hindi naman siya nakakadry kasi umuulan nga po. So kahit ilatag mo dyan, tutubo at tutubo kasi hindi naman basa pa rin yung mais natin kasi yung mais Meron din natin. ba mechanical dryer? Meron po. Sa inyo meron din facility? Sa amin, meron kaso hindi pa siya ginagamit kasi hindi pa siya na-testing. Pero sa ibang munisipyo, meron na po Meron na, sila. okay. Meron na po silang village type dryer. Yan. Meron sila. Kasi yung mga usually yung mga dryer, hindi lang pang corn kasi pwede sa rice din yun, di ba? Oo. Yung circulating dryer, pwede rin po yun sa Kahit po yung flatbed dryer, pwede po yun sa mais, tsaka sa palay po. Tapos syempre, yung market din. Consider natin yung market. Kung saan natin ibibenta. Pero ang ginagawa ng mga farmers natin, bago pa anihin ay nakikipag-deal na rin eh. Nag-negotiate na sila. Ako may aanihin na ganito, na mais, sa ganitong panahon. Okay ba sa iyo? Kaya kung minsan talagang ang ating mga farmers ay bago pa sila mag-ani ay may kausap na. Para sige, kunin ko na lahat yan. Ani mo, di ba? Kaya lang sir, minsan naman nag-stop buying sila kasi madami na. Lalo na po sir kung surplus sila. So yun ang problema. So sabi ko nga, dapat yung association nila is i-consider, ano ba yung tawag doon, yung bilihin niya lahat para tapos i-store lang muna. Tapos ipagbili po nila or sa NFA po or kung saan para mas kahit pa paano yung presyo nun, tapos yung market nun is medyo mas mataas-taas din. Po yung... Pero yung iba ma'am, lalo ng marami din yung ang mga variety tinanim nila is yung pang sa animal feeds. Minsan medyo mas maganda yan eh. Kasi ang kausap mo dito yung mga feed millers na, di ba? So yan. So ito naman yung mga disadvantage of harvesting immature corn. Ibig sabihin hindi pa po siya mature, hindi pa po siya kumbaga sa dapat anihin. Ito po yung dapat na hindi natin gawin. Kaya lang minsan nagagawa natin yun dahil nga sa una-una weather condition. Sabi mo kanina ma'am, pag may bagyo, di ba? So mapipilitan ka talaga na ani mo na yung immature na corn. Pero yun nga po ang mga disadvantages po ito.
So ano po yung number one ma'am na disadvantage nito? Una po, yung pag nag-harvest ka po ng immature corn, nare-reduce po yung yield niya due to incomplete food supply from the mother plant. So, kahit po yung ano niya, yung even yung quality po niya, pag hindi pa siya fully matured, pangit pa. Kumbaga, yung ano niya, yung mais niya, ay yung kernel niya, nagiging chalky siya. Pag, opo, yung once butil, na, yung opo, butil. once na i-shield po yan, parang hati-hati pa siya, parang ganun, di ba? Nagka-crack po siya. Nagka-crack, tapos Isa pa ma-divide nagiging siya. chalky siya, oo. Saka ang tawag niyan, ito yung susceptible siya sa fungi. And syempre po yung quality ng grains, kasi yung pag halimbawa po immature pa yung corn, parang siyang wrinkled, hindi siya yung makikita natin yung mga corn kernel na buo, yung maganda parang siya. siksik, di ba? Oo, Siksik. maganda po yung ano niya. Compare pa sa sa immature po, makikita mo po talaga yung appearance kumbaga, niya. kupos, ano ma'am? Kupos. Parang wrinkle, parang kung sa yung payat, parang gano'n. Oo, payat siya. Hindi siya Siyempre sa market, dusok, di ba? Kung pag ganun pa kasi pag nasa tamang maturity siya, naani siya, dusok ang kernel, tama? Pero pag dahil po, medyo ano siya, yung ano ba yan, yung tawag doon? payat. Ito basta tumayo garo siyang lago na Basta kupos. Okay, yan, sige. Yun po yun. Tapos, becomes more susceptible to fungi attack. Siyempre po, madali po siyang halimbawa, kung isi-sheller na po siya, madali po siyang mag-crack. So, doon po yung time na mag-attack din po yung fungi. So, magkakaano po tayo ng aflatoxin po yan. So, yan ang problema po. Kung i-harvest po natin yung immature na mais po. May topic tayo ma'am doon may special topic tayo about doon sa sinabi mo. Mycotoxin. Okay. And then at the same time, disadvantage kung immature at may disadvantage din po kung over-mature naman. Opo. So ito naman po yung kung over naman, dapat po kasi timely po yung harvest natin. Tama lang Kaya talaga. lang minsan po, nag-harvest tayo ng immature tapos ng over-mature kasi may mga kinukonsider po tayo na factor. So, ito po yung over-mature na corn, pag hinarvest po natin is nag-increase in damage done by pest. So, halimbawa po, unang-una po, kung halimbawa, exposed siya dun sa farm natin, lalong-lalo na po kung hindi tayo hindi nag-proper sanitation po, madumi yung area po natin, ang dami po mga damo doon. So may tendency po na dumami yung peste doon, lalong-lalo na po yung kasi nasa na siya, harvesting na yan, yung daga. So atake po dyan organs. So baka unahan tayo ng mga bukod daga. po dyan, siguro yung parehastan natin, yung tao minsan kumukuha doon, ninanakaw din. So yun yung problema doon. Saka isa pa, yung farmer ko nung hindi pa siya nag-harvest pero pwede na siyang i-harvest. So nangyari po, kinakain daw siya ng yung mga birds po. Yung wak. Tawag niyan. Nauubos daw yun, isa pa. So isa pa dyan is drought-induced stock. So, syempre po, kung na-overmature na, instead na yung natin, pwede pang ipakain sa ating mga sa permi, di ba? Sa permi. Opo. Pwede natin gawing substrate. Hindi na magagamit. Kasi dry na masyado, di ba? Dry na. Kahit yung yung mga leaves, pwede pa sana yun i-feed sa mga baka, hindi na kasi dry na po. Tapos, decreased moisture content thus increasing shelling losses. So, siyempre po, pag halimbawa po nag-over kasi yung pag sa shelling natin, dapat yung moisture content natin is 80 to 20%. Pag bumaba pa rin yun sa naging 14 na or naging 15 na is magka-crack na po yung natin, yung kernel po natin. At isa pa dun, kasi yung cob niya is madadry na. So, ibig sabihin, makakasama na yun. Imbis na, yung corn tsaka yung yung cobs niya, halos magkasama na yun. Pag session na po. So, madami ng pag makikita niyo po yung ating mais ay maraming mga puti-puti.
Opo. Yun yung galing sa kanyang Sa cups, cups. di ba? Imbis na malinis siya. Malinis siya. So pag nag-undergo siya ng shelling, so nangyayari, nakakasama doon. Opo. So, isa pa to yung increase of grain losses when using mechanical picker and harvester. So, ganun din po yun. Kung na-overdry na yung ating, yung ating mais, magkakaproblema po tayo is, isa pa dun po, hindi na makukuha kung halimbawa kung magamit namin ng picker or harvester kasi nahulog na yung mais, So, ang mangyayari doon, yung mga nahulog doon is, madudurog pa nga yun ng machine kasi madadaanan pa niya. Tapos, air damage caused by corn borers and other insects. So, ibig sabihin po, kung naka-expose pa rin yun doon, hindi pa natin na-harvest which is na dapat na pong i-harvest yung ating mais, ay, dudumugin pa po rin siya ng gano'n. Imbes na maaano na natin na maganda siya, ay, baka yun po siya ng mga insekto or mga pests. Dadami pa rin yung So, sayang naman. Losses yun. Oo, sayang. So, dito po tayo sa harvesting methods. So, Okay, meron po tayong may ilan tayong methods. Dalawa lang naman. Manually tsaka mechanical. So, dito po sa manually, meron po tayong tatlong paraan kung paano po i-harvest ang ating mais. So, unang-una po yung air are the has in standing corn plant. So, ito po yung tatanggalin lang po yung nakastand pa po yung mais, is kukunin lang po natin yung bunga. Tapos, ididihas po siya, tapos ipapile po yun dun sa parang sa lupa. Hindi naman totally sa lupa, may nilalagyan naman sila. Tapos, ilalagay sa sako, tapos dadali na yun sa farmhouse o kung saan nila yung parang bodega, ilalagay mo na dun. And, yung isa is cutting the stalk of the corn. So, minsan po, pinuputol nila yun, mga 30 cm siguro, lampas. Tapos, ipapile nila yun, mga 100 o 200 na ganun. Tapos, after po nun, sa kanila ididihas yung mais nila. Tapos, ilalagay sa sako. So, yun, dadali naman dun sa farmhouse. Tapos, ito naman yung pangatlo is picking the cobs in plants without dehusking. So, ito naman ito yung time na siguro pag manually yung harvest mo, tapos parang uulan na, parang magmamadali, ilalagay mo na agad sa sako. Pag isasako pa lang, may dehas mo siya, meron, may husk pa. Okay, So, isasako siya, meron pang parang balat. May balat pa. Okay. So, sa manual po kasi may tatlong na pwedeng gawin. Yung una ay doon natin babalatan. Opo. So, ilalagay natin sa lalagyan na nabalat na siya. Talagang mais na lang. No? Opo. Pwede naman yung pangalawa, tanggalin natin yung mga, ikat natin yung mga stalks, di ba? Ipapile natin yon. So, ibig sabihin, kasama pa yung, may mga kasama pang dahon yon, o saka ibang stalks, di ba? At yung pangatlo naman is, bubuksan mo na doon, hindi, aanihin mo lang siya ng yung laman, yung mismo mais. Opo. Na hindi mo pa siya binabalatan. Okay, sige. So, dito naman po tayo sa mechanical. So, isa po dito ay yung tractor-driven picker. So, dito po kasi sa Camarines hindi ko po alam kung meron yan. Pero, ang alam ko po kasi is yung isa, sir, yung yung corn harvester, parehas din ng ng picker. Pero meron pong picker na dehusker pa. So na yun na mailalabas dun yung yung cobs na lang na may kernel pa. Pero ito yun ang pinaka ngayon yung combine harvester. So harvest na siya, ididihas pa siya, and at the same time, isi-shelling na. Talaga? Okay. So ibig sabihin, so ilalabas na siya, kernel na lang. Nakasako na siya. Mas maganda, so, offers higher field recovery than most system. So, ito daw yung faster field operation. Tama. So, yung nga po, yung isang hektarya, mga ilang oras lang. Compare kung manually mo siyang gagawin, mga ilang araw yan bago mo siya ma-harvest lahat. Tapos, bubuhat-buhat ka pa. Di ba? Bubuhat-buhat ka pa. Ito, samantalang ito, combine harvester na, nakasako na siya. Nakasako na siya. So, matatapos ka ng maghapon mo ng pag-ani,
at least nasa sako na lahat. Opo. Sa ano po sir, itong combine harvester, sa Nabwa po, yung ano nila, yung rate po nila, pag mag-a-avail yung mga farmer is 85 pesos per bag. Per bag ang Opo, usapan. yung ano nila. So, the same with ano po, yung sa ano po, sa Calabanga, sila naman, yung meron po kasi sa ata sila sa LGU nila, 80 pesos per bag man po. Pero pag sa private daw is, nagre-range daw po ng 85 to 95 pesos per bag po yung ano. So, pero ang ano nito, kung per bag na ang presyohan, ma'am, hindi ka na magbabayad ng yung sa driver, di ba? Hindi na Or yun kasama na lang po siya yung doon, ano. kasama na. Oh, yun na lang. Yung gasolina. Ano po siguro yan ng Yun na yun. may-ari nung Basta ang usapan natin, usapan nila is 85 per bag po. per sako. Oo. So usually ang isang sako ng ganyan, ma'am, 50 kilos? More than mga 60 siguro yan. Kasi Ah, hanggang ano yan, okay. tinatahi pa po nila yan. Mm. Pero depende siguro Okay. sa sako. Depende sa sako. Opo. So, Ito kasi ma'am, medyo ano to itong ating susunod is yung yield computation. So mas mainam nito siguro na iano natin, ibigay na lang natin sa ating mga enrollees, sa ating mga kaugnay, yung yield computation. Kasi medyo ano to matagal-tagal to at medyo mahirap sa isang anuhan lang maintindihan. So kailangan ito may exercise ka rin na kung paano mag-solve or para ma-compute natin yung ating yield. Tama, ma'am? So ang importante na siguro ito, kailangan natin na ang moisture content is around 0.85. Di ba, ma'am? So we have to remove 15% for extra moisture. Then sa shelling recovery niya is 0.80. And then remove 20% for damages brought by shelling. Okay, yun po yung mga kino-consider natin sa yield computation. Okay? So, yan. Ay, pwede ba ata Pwede naman siguro? yun. Sige daw, ma'am. Example natin. So, para makuha po natin yung yung yield po, halimbawa po mag-harvest na tayo, at least may may idea tayo kung magkano ba yung kikitain po natin sa isang hektarya po. So, isang hektarya lang po. So, dito po, ang dito yung tons per hectare. So, ang isang tonelada po is equivalent to 1,000 kilogram po. So, natin dito yung fresh weight, kilogram. So, mamaya i-detail ko na lang po. Times number of plants per hectare, times yung moisture content niya, and times shelling recovery over 15. I-divide po natin sa 15 sample years. So, dito po yung assumption natin. So, para po natin yung 53,333 plants per hectare is yung 1 hectare po baga yung natin 10,000 is equivalent po yun ng 10,000. Yung 1 hectare is equivalent to 10,000 square meter Tapos yung distance po ng per hill natin is 0.75. Ito po yung 75 cm times 75 cm by 25 cm. Di po ba yun ang distance natin pag nagpa-plan po tayo? So, iaan po natin yun na natin sa meter po. Sa meter. So, magiging na lang siya. 0.75 times 0.25. So, ang po niyan is equals to 0.1875. So, i-times natin yan sa 10,000. Ay, hindi. Iti-times. I-divide po pala. 10,000 divide 0.1875. So, ito po yung ano ba yan? Yung sagot po dito sa 0.75 and 0.25. Yung po yung distance natin. Kaya, so, ibig sabihin, yung isang hektarya natin may tanim na almost 53,333
Na plants. 33 plants. Kaya lang po, di po ba, pag nagtatanim tayo, may mga, may mga mortality, may mga na-insekto po dyan. So, hindi naman yan lahat mabubuhay, So stand count po natin. So, magbabawas po tayo, magre-remove po tayo ng 20% para sa damage ng ating tanim, Kasi may namamatay dyan. Gaya po ng sabi ko nga is may nadadamage dyan ng mga insekto bago pa naman siya lumaki, So, ang average niya, ma'am, supposed to be ang per hectare, meron tayong 53,333 na plants. Pero syempre, we have to consider also yung mga damages or mga damaged plants. Okay? So, 20% yun. So, meron na lang tayong 42,666. Marami rin mo nabawas. Okay? So, pero anyway, yan yung average lang, ma'am. Average lang. So, yan po. Tapos dito naman po sa sample ears. So, kukuha po tayo dun sa area po natin. Maghahanap po tayo ng 5 malalaki, 5 medium, and small. Hindi po tayo yung lahat, kukunin natin yung lahat ng large para parang isipin natin para malaki yung kita, hindi po yun. Magiging bias po, hindi po natin yun kung yung talaga yung pinakang natin. Ito lang po, estimated lang po to. So, dun po sa yung 5 large, 5 medium, and 5 small. So, lang po ito na, assumption lang po na 3 kilos po yun. Tapos, kasi, meron pa naman yung corn cobs, tapos may husk pa, yung may balat pa. So, babawasan po natin yun ng 10%. So, babawas natin. So, paano po yan para natin yung 2.7? So, po muna natin yung 3 kilos times 0.1. 10%, So, equals to 0.3 na po yan. So, and then after po yan, yung 3 kilos, ima-minus natin doon sa, na-compute po natin doon sa 3 kilos 2.3 times 10. 0.10, 0.10%, po. Di 0.3 po yung lumabas. So, 3 kilos minus 0.3 equals 2.7 na. So, yun na lang po yung lumabas doon sa yung kilo ng 15 na kinuha natin na sample ears. So, dito naman po sa moisture content, so, magbabawas po tayo ng 15% for extra moisture. Kasi po pag na-dry na po yan, mayroon naman. So, mababawasan po siya ng 0.15%. Po. So, magiging 85 na lang, magiging 0.85 na lang. Dito naman po sa shelling recovery kasi hindi naman lahat yun, may naman talaga yun, may mga nabawas kasi minsan natatapon na losses. Kung may natatapon o in case naman kung pang ibang sir, may mga butil na, diba, kung minsan hindi na nakapasok ng sako, diba? Minsan naman po, hindi naman nasi-shell talaga lahat kasi may natitira doon sa kanyang cup. So, kaya nababawasan po siya ng 20%. So, dito na po tayo sa computation. So, example. Paano po ba yun? So, di po ba yung natin, nakuha natin doon sa 50 na sample, yung large, medium, and small, yung nakuha natin is 2.7 kilogram. So, din yung plants po natin kasi binawasan natin yun ng 20. Binawasan po yun natin ng ilan ba yun, sir? Ng 20%? Ng 20%, kaya naging 42 na lang, 42,666 plants na lang po yung natin, yung plants natin. And 2 times din sa 0.85, yung po yan, yung moisture content yun, sir. Loss. Yung naman, shelling recovery is 0.80. I-divide po natin siya sa 15 anong tawag doon? Yung sample natin. Pa? So, yung lumabas po is 5,233. Yun po kilograms. Yun po yung estimated na yield po natin sa isang hektarya po. So, merong 42,666 na plants. Opo. So, kung i-compute po natin yan, kung sa sa sako po yung ating 5,233 kilograms ay magiging 104 na po yan. I-divide natin yun sa yung 5,233 divide 50 para makuha natin yung kung ilang sako po yung makakuha natin. So, lalabas dun is 104
Pero pag halimbawa po yung tons naman po yung i-ano natin, yung 5,233 kilograms, i-divide po natin sa 1,000. Ano po? Tingnan nga natin. So, yan po yun. Yung ang magiging sagot po natin dyan is 5,233 kilograms or 5.2 tons per hectare. Pero, shield na yun, ma'am. Okay? So, ibig sabihin, natanggal na siya dun sa cubs niya. Okay? Talagang yung mga kernel lang yan, ma'am. Tama? Okay. Yeah, tama yan, ma'am? Tama yan. Opo, 5.2. Okay. So, 5.2 tons per hectare ang ating magiging ani. Ani. Tama. Okay, ani. So, dito na. So, ito yung 5.2 pala, ma'am. Yung 5.2 tons per hectare of shield corn ay, sa tingin niyo po ay ano yan? Mataas na ba yung average nun? Or ano ba yan? Kikita na ba tayo dyan? So, I mataas expected yung kasi... presyo, Oo. kasi yung 5.2 hectares po is 104 is okay na po yan. Pero yung iba po yung mga mga nag-hybrid po, mas mataas pa po ang nakukuha po niya ang na-harvest po nila. Pero yung 5.2 is okay Average. na po yan. Just average. Ano na yan? May kita na rin. Hindi naman talaga luging masyado. Kaya lang, Huwag na lang pong bababa dyan sa 5.2 tons. Kasi pag bumaba pa po kayo dyan, break even na lang yan. Di ba, ma'am? So, baka ang mangyari dyan, baka lugi ka pa. Okay, sige. Punta naman tayo sa post-harvest management. Okay. Paano naman po natin gagawin yung post-harvest management, ma'am? so, ito po yung yung mga activity naman po dito. Kung halimbawa po hindi pa naman tayo nagdidihas, kasama na yan doon. Magdidihas tayo. Pero may mga machinery na po tayo na nagdidihas na. Minsan po, dire-diretso na po. Di ba? Pati shelling. Shelling. Yung combine Diretso na, harvester. Ano po. So, ibig sabihin, wala na tayong gagawin. Kasi yung may time na yung farmer natin, pag nagpapa-harvest po sila, combine harvester ang ginagamit, is minsan, hindi na sila nagda-dryer, direkta na po sila. After harvest po, ididiretso na po nila yun. Ibibenta na? Ibibenta na. Okay. Tapos may kasi sir, may time na pwede naman i-harvest na nasa pagupok or nasa corn cob, pwede siyang ibenta. Yung Tigawon po ba, sir, yung grain center yun, may nag-ano po sila na nasa pagupok pa lang, pwede na yung i-harvest. Pero ang doon, may siyempre yun. Kasi, kasama pa yung cubs di ba? Yung cub niya. So, medyo may kilo pa yun. Oo. So, dati yung alam ko dun is yung price nun, ay yung halimbawa yung nun, is yung prevailing price, kalahati nun. Pero depende pa yun Pag sa may- moisture content. Pag may cub. Opo. So Depende. baba, no? Tapos, kahit po yung bagong sheller nila na ipagbibili, iba din po yung nila nun, yung rate nun, compare sa na-dry na. Tama. Pero at least, wala ka nang puproblemahin, magda-dry ka pa. Yung labor mo doon. So, problema ka pa. Added So, ano siguro pa yan? po, Gastos. ina-avail nila yun pag with season kasi problema sila sa drying. Pero kung halimbawa dry season, pinupush talaga nila na i-dry yun. Opo, kasi pa malaki daw yung kahit pa paano, mas yung presyo. Mas may presyo po pag na-dry na. Okay. So, ano po yung post-harvest handling na natin, ma'am? Do not overstate the harvested corn in the field. Opo, pagka-harvest po Bakit natin. Bakit po? Kasi po, ito pong mais natin, once na halimbawa, nag-harvest tayo, inilagay lang natin doon, nilatag lang natin doon, walang takip or anything, o kaya mabasa yan doon. Mga ilang araw lang yan, tubo na po yan. Kasi ang mais po natin is walang dormancy. Once na mabasa yan, kahit nga po nasa puno pa lang siya, pag nabuksan yan, o kaya may mga variety po kasing open yung nasa dulo nila, once na matubigan yan, malagyan niya ng tubig, dyan pa lang, tumutubo na po siya. Tama, may nakita ko dyan, meron na kagad na may doon pa lang sa dulo niya, nakaano pa siya. Lalo na po, sir, kung nadadamage siya ng mga insekto, nabukas yan doon. Tapos na okay bigla na siya. lang may mga dahon na rin Opo. doon sa dulo, may lumalabas ang dahon.
Okay. So, dapat po, pagka-harvest nun, harvest na tayo ngayon, dapat alis na po yun doon. Sa Kung field, pwede pong, kung halimbawa, hindi pa naman siya hindi pa naman siya i-dry ng, at least, ang tawag doon, ilatag mo Sa lansas na muna. Tapos, siyempre, mas maganda kung lagyan natin ng trapal. Opo, mas maganda po yun, para hindi naman po Hindi lang po yun, mami. Siyempre, mainit na sa mata yan. Oo. Doon sa Baka isako o kaya nung makasako kunin na. Baka magsako na yung iba. Lalo na po ngayon kasi pandemic po, sir. And siyempre, yung ating mga rodent. Ating mga daga. Dadaga. Yan. Okay. So, keep the grain as clean as possible. And then at home, do not hit the cups anywhere. Kung saan-saan nyo lang po ipapay yung halimbawa po yung cups, kung halimbawa po hindi pa naman siya nasi-shell, wag mo naman pong ilagay kung saan-saan kasi dapat po maganda pa rin yung lalagyan niya. Kasi kung halimbawa nilagay nila taglang dun sa kung saan baka mabasa po or madadamage. Madadamage po, opo. Pero usually ma'am, yung cups naman ay meron din tayong market nun, di ba? Meron din po. May mga na bumibili, di ba? Ginagawa nilang charcoal. Charcoal, briquetting. Briquetting. Pero si Ma'am Lea, hindi ko po alam kung gumagamit pa sila nun. Kasi dati po, pupunta kami doon, dinadala po namin yung mga farmer doon. Tapos may sila doon, may charcoal briquetting. So nagagamit po talaga yung corn cob. And then dry on concrete or canvas, not on the bare soil. So, siyempre nga, madumi kasi kung hindi naman natin. Makakasama pa rin yun kahit pa paano. At least dapat konkreto po yung solar dryer natin. No? Pwede po doon. Then, or lagyan natin ng trapal. Trapal. Ang ilalim pag tayo magbibilan. Para yung ating pong mga lupa ay hindi malagyan yung ating mga mais. Okay? So, ito po yung post-harvest losses on corn in the Philippines by region. So, dito lang po tayo sa Region 5. Oh. So, sa harvesting po pala, may losses na po doon, mga 0.4. Ibig sabihin, mga pag nag-harvest po pala tayo, wait lang po, para ma-compute po natin. So, yung 0.4, i-divide natin sa 100, so magiging 0.00. For times natin doon sa 3,000. So, yun po yung potential yield natin. Yung average po siguro dito sa Region 5. Ang kilo? So, 3,725. So, ibig sabihin po yung kilos yan, kilos natin. Opo. Kilos po. Per hectare? Per hectare okay. po. Yan po yung na-harvest. Yung siguro po yan po yung average po dito sa atin. So, kung halimbawa po yung 0.%, ano ba yan? 0. Ano yan, sir? 0.4% na harvesting loss. Harvesting loss. Okay. So, meron po pala tayong dito, 14.9 kilos po yung total loss. Okay. Kasi may loss po sa filling, may loss na. Sa shilling, may magiging loss po. Yung pinakamarami po pala sa atin na naloloss, yung natin, drying. masyado sa drying. Bakit? Kasi dito po yung halimbawa, kung sa drying pavement kayo, minsan po, hindi naman natin yun minsan natatapon, kung saan tutukain. Ano pa ba? Baka po may kumuha din po, kasi pampatuka ng manok. Diba? Malaki kasi yung drying loss po ay nasa 9.8 dito. 9.8. So, marami po yan. Tapos meron din tayong storage loss. Siyempre, pag ipinail natin yan dyan, minsan butas, di ba? Minsan po, lalong na po yung daga. Daga. Kinain ng daga o kaya nabutas, tapos nawawala, nahuhulog, okay? Kaya sa kabuuan po, nagiging 14.3. Mataas po ito. Halos nasa 500 po siguro yung kilos na nawawala. Nawawala po sa ating. Out of your potential yield na dapat is 3,725, almost 500 ang nawawala pa, ma'am. So, nagiging 3,500 plus na lang. So, anong pinaka-problema po yan, sir? Unang-una, kasi tayo, kulang pa tayo ng mga drying facilities. Opo. Yun ang
pinaka-problema natin ngayon. Pero nasusolusyon na naman yun pa konti-konti ngayon kasi di ba po ba yung meron tayong combine harvester, meron na din po tayong mga village type, dryer. So at least po, hindi na yung kagaya dati noon na lahat po talaga anong tawag dyan, mga manual lang ang ginagamit natin. So marami po talaga kasi siguro minsan sa ngayon natatapon. hindi ko dinadalan kung kailan itong taon itong data ito. Yung data to. So malamang siguro ay medyo bumaba na po yan dito sa atin. Opo. So at least siguro ang target natin mga 10 lang yan, di ba? Or mas mababa pa sa 10 na total loss. Kasi sayang din. Sayang po ng 500. So ano po yung pinaka-problema ng post-harvest operation? Unang-una daw po is lack of capital and operating cost. Siyempre po kung mag-harvest po tayo, post-harvest po kasi kailangan ng mga tao dyan, lalo na kung mag-shelling, mag-drying po tayo. Kailangan po ng tao, lalo na po kung mga farmer natin is walang-wala rin, yun lang po ang inaasahan. Minsan yung capital po kasi natin, inutang na, tapos nagagamit pa sa iba, yun ang problema. Tapos isa pa dito sir, yung lack of awareness, resistance to change, ay parang hindi naman to medyo na ngayon yung mga farmer natin. Gusto na nila yung mga training. So, dati kasi, mga rason ng ating mga farmer, dating dito sa mais, sasabihin nila, bakit ko gagamitin yung makabagong pamamaraan na yan? Una-una, 25 years to 30 years na ako nagaganito. Yun ang ginagamit ko at yun, lagi na lang yun ganun na pamamaraan. Pero kita pa rin ako. So, ito po sa atin kasi pag medyo hindi tayo masyadong aware, tapos medyo nag-resist tayo sa pagbabagong yun, minsan, imbis na madagdagan yung yield natin, mag-i-stay lang tayo dun sa ganun na kita, di ba? Tsaka isa pa sir, yung kadalasan sa tao, yung to see is to believe. So nakita na nila, so inadapt na po nila na mas maganda po pala ganito. Mas po pala yun, yung mas maganda po pala yung mas dagdag kita yun eh. Then lack of technical know-how, appropriate technology and infrastructure. Sabi ko mga trainings, di ba? Mga trainings, ayaw din. Mga trainings. Saka yung iba talagang walang mga facilities, yung mga infra. Kasi yung like sa storage na lang, di ba? Malaking malaking kapital o pagpapagawa doon, mga bodega. And then, syempre, minsan is the lack of manpower. So, minsan ay gustuin naman natin na ma-harvest na siya, pero problema tayo kasi walang mag-harvest. And then, lack of incentive for better product quality. Yes. So, minsan, sana binabawasan pa. Yung tawag natin risiko, kahit maganda yung produkto natin, ay titingnan. Binabarat. Saka yun pa, binabarat pa rin eh. Sabihin hindi naman pala yung maganda ganito. Ang alam mo, talaga maganda yung mais. Kaso, sila yung nagdidictate eh. Kung magkano, nila, etc. Pero kung tayo maninindigan na itong produkto kong ito ay maganda to. So, yan. Minsan kasi talagang kakagatin na lang natin minsan. Kasi kailangan yung pera. So, yun ang problema po natin sa post-harvest operations. So, then, may mga factors din po na nakaka-apekto sa ating post-harvest losses. At ano yung mga factors na yun, ma'am? So, unang-una po yung mga varietal characteristics. May mga may mga variety na anong tawag doon? Mga prone sa mga insekto. Hindi siya mga mga tolerant. Dapat po kasi ang binibili natin is yung mga tolerant varieties, mga resistance to insekto po. Usually, ma'am daw, sabi, yung mga kasama natin resource person dito, pag hybrid yung mga ginagamit natin, talagang yun ay medyo mga pest resistance variety yun. Compare po sa OPB. Okay. Lalo na po ngayon yung mga OPB, yung white corn, yun po ang inaano ng pao ngayon. Compare po sa mga hybrid tsaka GMO, hindi sila yung apektadong masyado po sa pao. Yan. May weather condition pa tayo, sa methods and practice employed, may sa socio-economic environment, tapos yung availability and efficiency of equipment. Okay.
So, meron pong dalawang form, yung post-harvest losses natin, yung post-harvest losses. Yung ano yun, ma'am? Dalawang yun, ma'am? Yung quantity losses po and quality losses. Yung ano po yun, yung mga ano, minsan po, yung di po ba sa quantity losses, o sinasabi po natin yung kagaya ng kanina po dun sa... Pag kinain ng mga Oo ano, po. ng mga rodent, di ba? Rodents, Or mga nababawas din nalaglag, yun, o nalaglag, yung quantity oo. po. Pag sinabi Tapos- naman quality losses po, syempre yung ating mong sasabing, yung ano, yung sinabi mo kanina na Yung- pupus. Di Opo. ba? Yan, quality po yun. Na Saka dapat ay ano, siksik pag- siya dapat eh. Pag nadadamage din po siya ng mga insekto, Mm. there are times na pangit na yung appearance niya. And isa pa doon, pag na-open na kasi yun, once na yun, Tapos pag mga na ano pa doon yung yung kernel, papasok yung contamination, yung mga mycotoxin. Lalo na po okay. pag nabasa na yun, papangit na po yung quality niya. Okay, sige. So, factors that induces grain quality deterioration, siyempre nandiyan yung high moisture content, yung ating temperatura, Kung man. mataas yung temperatura niya, syempre po, mag-ano din po yung moisture content niya. And aside from po niyan, yung microorganisms and insect po, siyempre ano po din yun, nakaka-deteriorate, nakakabawas din po yun ang quality ng ating mais. Kasi, kung halimbawa yung mais natin is kinainan, hindi naman po yun maganda, papangit. May bukbuk na, may May bukbuk bukbuk na, pangit na din po. And isa pa po nun is na po siya, may mga tinatawag natin yun, yung aflatoxin, yun na po yung maano dyan. Kasi Siyempre, open na natin- yung mais po natin. Siyempre, yung deterioration Bukas na yung is ano, yung impurity din, and then immature grains, thermal stress. Yung thermal stress naman po yung, kung halimbawa po yung pag-dry po natin sa sa village type, yung biglaan po, nagka-crack po yung yun. Halimbawa dito naman po sa mechanical stress, yung yung sa shelling naman. Kung halimbawa po mataas po yung moisture content niya, ay halimbawa po hindi, mababa yung moisture content niya, tendency po yun is Masisira. mag-crack po. So, sa shelling naman tayo. Kaya lang po mga kaugnay, medyo inabot na po tayo ng oras. Marami po ba yan, ma'am? Hindi na lang yun. Konti na lang. Pero anyway, babalikan po natin yan ulit. Kaya lang inabot na po tayo ng isang oras. Napakabilis po ng ating oras, mga kaugnay. So maraming salamat, ma'am. Ma'am Arlene po, message. Pagsama po sa akin dito ngayon. So babalik ka, ma'am. Babalik tayo. Babalik po ulit ako. Para sa may mga discuss pa tayo, shelling and drying pa, di ba? And So, storage po. storage para pagbalik natin. Babalik po natin. So, ayan, babalik po tayo at ipagpapatuloy po natin yung shelling na yon. Okay? Shelling at drying and storage. Okay. So, maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na episode po ulit, same time, same station. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Nakasama po si Ma'am Arlene, si Ripaso ng LGU Nabua. Nag-iiwan ng isang masaganang ani at mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one, Diyos mabalos po.